Hello mga for today's video. So ayan pala no, masakit yung ulo natin kaya na ganito tayo. Pag masakit yung ulo ko, ganito talaga ginagawa ko, pero nakakatanggal siya ng konting sakit. So hindi naman siya talaga totally nawawala, pero nakakatulong. So ito na nga, kaya gumawa tayo ng video na to dahil gusto ko awareness to sa mga OFW, especially sa ating mga Pilipino. So last 2 months ago, meron kaming extra dito sa bahay, which is kinuha nung amo kong babae para tutulong-tulong sa negosyo niya 2 months ago. And then kami no, nagbakasyon kami ng Saudi. So pag uwi ko dito sa Pilipinas, dito na yung extra. And then Sri Lanka siya, nationality niya is Sri Lanka. And then pagka Nepal, hindi Sri Lanka, no, Nepal, I think Nepal. So, di ako sure, Nepal o Sri Lanka. Nakalimutan ko na. Tapos, pag uwi ko pa lang, galing Saudi, nakita ko na yung, which is yung mga maleta ko, nandun na sa taas, 4. Isang malaki, 3 maliit, bali 4 siya. So, yung malaki na yon, punong-puno yun ng mga damit ko. Kasi nga, lagi akong pag may natira akong sahod, yung napaghulog na ako sa mga utang ko, tapos may akong savings konti, yan, yung natira nun, i-order ko online, may mga damit, ganyan, something like that. So, punong-puno yung maleta kong malaki ng mga damit. Pati yung 3 maleta ko. Which is yung isa, alaman nun, yung mga damit ng mga alaga ko na sa tingin ko ay nagagamit ko, inilagay ko doon sa isang maleta. Tapos yung isang maleta, puno rin ng damit na in-order ko din. So, nag-iipon talaga ako ng damit kasi pag uwi natin ng Pinas, naku, mahirap na tayo bumili ng damit. Wala tayong income. Kaya nag-iipon ako ng damit. Tapos, may 3 akong sapatos. Yung isa, regalo. Yung 2, binili ko rin online. So, yung isa naka-box pa, yung isa wala siyang box. Kasi naka-sale yun, walang box, yun ko. Tapos, yung isang naka-box, which is gustong-gusto ko yung design niya. Gustong-gusto ko yun. Tapos, pagdating ko palang galing Saudi, umakyat ako sa taas, nakita ko yung isa, mga maleta ko, nakabukas yung zipper. Tapos, talagang nakangawa. Nakikita mo yung laman ng loob. Tapos, yung sapatos ko, nakalabas doon sa maleta, doon sa dust bag na nilagay ko na yung tinali ko talaga, nakabukas yung dust bag, nakabukas yung karton, kita yung sapatos. And then, after nun, hindi ko na pinasin. Binalik ko dun sa maleta, sinara ko yung dust bag, binalik ko sa maleta, sinara ko. Tapos pagka the other day, nakita ko na naman, bukas na naman yung mga maleta ko. So, ayun, nagreklamo na ako sa amo ko. So, tinanong yung extra, sabi, hindi daw siya ang nagbubukas, ano naman daw gagawin niya. Wala nang ibang taong nakakaakyat dun sa kwarto, kundi kami lang 2. Yung among babae, hindi umakyat doon at hindi nang kagalaw ng mga gamit ng katulong yung amo kong babae. So, magto 12 years na ako dito. Walang ganung nangyari. Nangyari lang noon nung may extra. Tapos, ayun. Sa sobrang inis ko, kasi 3 times na nabuksan yung mga maleta ko. Yung maleta ko na may mga bago akong orders, binaba ko doon sa kaibigan ko dito sa baba. Nilagay ko sa kwarto niya, which is hindi ko tinignan. Kasi bukas na yun tapos binalik ulit. Di ko tinignan kung ano yung nawala sa loob. Basta sinara ko lang sa sobrang inis ko kasi gusto ko siya sa bunutan. So, ayun na nga. Nilagay ko dun sa baba, which is siguro mga 2 months ago na rin. Ngayon, kinuha ko kasi pauwi na yung kaibigan ko sa Pilipinas. Pauwi na siya. So, kinuha ko na yung bag ko, which is wala na rin yung extra. So, ako na lang, mga gamit ko na lang nasa sa taas, sa rooftop, sa kwarto. Ngayon, gusto kong ayusin yung mga damit ko na mga bago lahat, yung puro order ko na hindi ko pa nabubuksan, chinek ko, tapos nilagay ko doon sa isang bag. Yung lahat yun bago. Nung chinek ko na yung mga sapatos ko, doon ko naalala. Yung isang regalo sa akin, nandun lang. Yung isang binili ko, nandun lang. Yung nakabox na yung gustong-gusto ko. Yung nakabox na gustong-gusto ko, na naka-dust bag pa. Yun ang nawala. Hindi naman yun kamahalan kasi nga naka-promo yun, naka-sale, buy 1 take 1, tig-isa kami nung kaibigan ko. Kaya hati kami sa bayad. So hindi naman ganun kamahal, pero kahit na mura o mahal yun, pinaghirapan natin yun bilang OFW, napakahirap kumita ng pera dito. Kaya kung kayo dyan, may mga kasamahan kayo na sa tingin nyo, malikot yung kamay at tingin nyo hindi makapagkatiwalaan, ako, mag-iingat-ingat talaga kayo. Damit man yan, ano man yan, lagyan nyo ng lock yung mga maleta ninyo. Diyos ko, hindi ko in-expect. So, almost 12 years ko dito. Yung kwarto namin sa taas,
wala yung luck, no? Walang nawawala. Yung kaibigan ko, nag-invest siya ng gold noon, nung kaming dalawa lang. Yung gold niya nakalagay lang sa maleta, hindi talaga nawawala. Tapos ngayon, nung nagkaroon kami ng extra, which is 2 buwan, doon nagkagulo-gulo. Kinuha pa talaga yung paborito ko. Ay, nakakaluka. Yung paborito kong sapatos yun, bakit kinuha? Naku, sinukat ko lang yun eh. Hindi ko pa nga yung nagala. Iningatan ko pa talaga. Nilagay ko pa sa box. Nakalagay pa sa dust bag. Inano ko pa talaga para hindi balikan po nga nilagay ko pa talaga sa maleta. Nawala talaga dyan. Ay. Kaya kayo dyan, mag-ingat-ingat kayo. Lalo na yung mga OFW na may kasamahan kayo na something like that, something like this na makatig yung kamay. Naku talaga. Lalo na yung may matira kayong pera. Huwag nyo basta ipagkatiwala na lagay nyo lang dyan. Magaling sila. Yan, mag-ingat kayo. Yung mga relos nyo, mga jewelry nyo, pera nyo, kung ano man yan. Lalo pag extra lang, or kahit extra, huwag kayong magtiwala talaga. Kahit hindi ganun kamahal yung sapatos ko, basta gamit ko, mahal ko yon. Ay, nakakaluka. Masama yung loob ko. Yun talaga yung gusto ko eh. Kasi may 2 pa akong shoes naman dito. Yung regalo sa akin at saka yung in-order ko. 2 kasi. Yung kasi in-order ko na isa, puti din. Yung design niya, pang lalaki. Which is, prepare ko na ibigay ko dun sa asawa ko. Yung isa in-order ko, pambabae talaga yung design. Isang ganda. Tapos ayun, nawala siya dyan. Kaya kayo dyan, mag-ingat kayo. Huwag talaga kayo magtitiwala sa mga kasamahan ninyo. Lalo na sa tingin nyo na may something. Nako, mag-ingat kayo. Sapatos lang yung nawala sa akin, pero napakasakit. Diba? Kasi bihira lang ako bumili para sa sarili ko. Bihira lang talaga ako bumili ng gamit ko na gusto ko. Halos kadalasan ng gamit ko regalo. Tapos yung binili ko pa, yung paang nawala. Ang sakit, diba? Basta yun lang, mag-ingat kayo. Kaya hindi basta-basta magtitiwala. Lalo pag extra lang or ano man yan. Kung napansin nyo parang may something na hindi ka titiwala sa tao na yan. Ako, mag-ingat kayo.